Kasama po natin ang Chairman and CEO ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation, Chairman Alejandro Tenco. Magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha at kay Manong Ted kung nandyan siya. At sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Chairman. Go, Chairman. Good morning, Chairman. Thank you po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Chairman, ito nga pong nakaraang hearing po sa Senado and even sa Kamara. Meron po mga DPWH officials po ang umamin mismo na sila po'y nakapasok sa kasino at naglalaro, tumataya. Kahit alam naman po natin na bawal po ito sa gobyerno. Para lang po malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano po ba yung malinaw na patakaran ng PAGCOR pagdating po sa pagpasok ng mga government employees sa mga kasino? Una po sa lahat ay hindi lang po panuntunan ng PAGCOR yan, pero meron pong isang presidential decree na nagsasabing hindi po dapat papasok at maglalaro sa anumang kasino within the Philippines ang sino mang naglilingkuran sa ating pamahalaan. Maliwanag po yan at kung papasok po kayo sa lahat ng mga kasino, mapapansin nyo siguro may pagpasok nyo po sa main door ng mga kasino unang hakbang pa lamang makikita nyo na may malaking signage kung saan pinapaalalahanan muli ang lahat ng mga kawani ng ating pamahalaan o ng gobyerno na bawal po silang maglaro sa ating kasino, mga kasino. Opo. Ito pong presidential decree na sinasabi niyo po, Chairman, kailan po nagsimula yan? At lahat po ba ng government workers po natin ay sakop niyan at wala pong exemption diyan sa decree na yan? Wala pong exemption at isasama po natin dito elected officials, mga halal ng taong bayan na mga officials, national at panlokal. So kasama din po yan. Matagal na po itong batas na ito at ito'y pinatutupad po natin sa pangkasalukuyan. At siguro pangunahan ko na at baka itatanong ninyo paano nangyari at nakapaglaro sila. Matapos po lumabas yung balitang yan, aking pong kaagad na tinatingnan at sa ating security group o yung Compliance and Monitoring Department po ng PAGCOR, yung mga balita kung meron pong katotohanan ang mga balitang yon. Unfortunately, ang lumalabas po sa aming pagsisiyasat noon ay doon sa mga tulad ng nabanggit nyo, may isang opisyal ng Public Works or DPWH na personal na inamin na siya'y nagsusugal ng 2 o 3 beses yata isang buwan. Kung susuriin po natin, yung mga pangalan po nila hindi makikita. Kami po'y tumawag, kami po'y nagsiyasat sa mga kasinong may lisensya ng PAGCOR at hindi po lumalabas. So iisa po ang aking conclusion, iisa po ang maliwanag dito, gumamit po ng mga alias o gumamit po ng ibang pangalan ang mga nasabing una, yung umamin na DPWH official na siya ay nagsusugal at sinabi rin niyang kasama niya ang ilan sa mga nagkasama niya sa trabaho na nagsusugal din ng madalas. So, requirement po kasi yun na kung ikaw ay magiging isang hindi naman high roller but isang VIP, kailangan po kayo mag-apply ng isang membership card kung sa anumang license casino kayo maglalaro at doon siguradong hihingan kayo ng isang valid government ID. So, meron na rin pong maganda po itong pagkakataon ito at siguro babanggitin ko na at una pa lang ilalabas ko itong balitang ito. Tumanggap na po kami kahapon ng sulat nagmumula sa Senado sa tanggapan po ni Senator Ping Lacson at nagbigay na po sila ng mga pangalan ng mga alias na posibleng ginamit. So kaagad po ay kahapon ng early evening, akin na pong sinulatan ang lahat ng ating mga licensees, yung mga casinos at
hiniling ko na siyasatin at tingnan kung itong mga pangalan to ay nakapaglaro at kung sila ay nakapaglaro maibigay sa atin ang kanilang mga litrato or identification na sinumiti sa kanila at makita rin ano ang naging playing records nila. So inaasahan ko yan ay sasagutin ng lahat ng license casinos na ating sinulatan. Lahat po ang ating sinulatan, maging dito sa Metro Manila at gayon din naman sa mga ibang lugar natin na meron tayong license casinos tulad ng Clark, tulad ng Cebu, tulad ng Davao. So, inaasahan ko pong babalik ang mga resulta na yan sa mga susunod na araw. Oo. Naitanong nga po yan sa Kamara. Siya mismo po ang umamin, si Engineer Henry Alcantara, na gumagamit daw po siya ng peking ID. Sabi niyo po, tumanggap na po kayo ng sulat sa Senado kung ano mga alias ang gamit nitong mga DPWH officials natin sa pagpasok po nila sa casino. Pwede po ba naming malaman, sir, kung ano po yung mga alias na yan na ginagamit nila para makapasok? Kung po pwede po? Kung mamarapatin po sana una, hindi ko talaga maalala na kaagad ko nga linabas. No? But kung mamarapatin sana mo DJ Chacha at Pangused tapusin ko lang muna itong ginagawa kong pagsisiyasat. Sige no? po. At kung pagkasenyo ko naman unang nailabas yan, maaaring maipagkaloob ko yung informasyon as soon as I get the information that I have asked all the licensed casinos to give us. Okay po. Sige po sir, antabayanan po namin yung mga pangalan po na ginamit nitong mga taong ito. Ngayon po, may nabanggit kayo kanina, high roller, yung pong sinasabi ninyo. Kasi nga possible high roller or VIP DJ Chacha aking laklaruin lang. High roller or VIP. Meaning, hindi po sila nandun sa mass market. Hindi po sila yung, i-define ko lang, hindi po sila yung nandun lang sa maramihan tao. Posible po kasi kung sila isang regular at medyo mataas ang limit ng kanilang itinataya, they would be classified already as VIPs or high rollers by the respective licensed casino. Oo, at ito rin po yung tinitignan nyo sa ngayon. Kasama din po yan dun sa posible nyo rin pong ilantad sa mga susunod na araw. Kung possible high roller sila, most probably kapag po ba high roller, magkano po ang threshold sa pagtaya po sa casino? Sa mass market po or yung para sa ating tatawagin nating palengke, kung saan pagpasok mo lang sa casino makikita mo marami ng lamesa. The minimum bet there is about 1,000 pesos. Yun po ang pinakamaliit na pwede ninyong itaya at ang maximum naman doon ay, hindi ako nagkakamali, baka mga 25 to 50,000. Hindi. Palagay ko, merong 100,000 ang maximum, no? Pagka nagre-range yan, yun yung minimum, no? May mga lamesa din sa mass market na 3,000, 3,000 minimum, tapos correspondingly, tumataas din yung maximum bet nila, no? Per table yan, per table. Ngayon, kung dun sa issue ng are you classified as a VIP, doon na po yun sa mga tinatawag natin mga VIP rooms or hindi man kwarto, yung tinatawag nilang VIP area. At doon naman po ay ang minimum bet na doon ay 5,000 piso pataas na po yun. Ang karamihan lamesa doon. Pag kwarto naman po, sa aking pagkakaalam, kung hindi pa nagbabago naman, ay meron pong 10,000 ang minimum at meron din pong 25,000 ang minimum bet. Oo, Chairman, kaya and then, you have a corresponding maximum bet, ano? Unfortunately, hindi ko lang masyadong kabisado yun. I'll be very honest. Opo. Chairman, kaya ko yan naitanong kasi kahapon sa hearing, ang binabanggit po ni Engineer ay yun daw ID binigay ng VIP host sa kanila para magamit papasok doon sa mga casino. Ngayon na alam na natin na may mga ganitong opisyales na posible or government workers sa patuloy pa rin yung pagpasok sa mga casino kahit alam na nila na bawal using fake IDs, paano po ba na-check ng PAGCOR kung may sistema po ba kayo para alamin kung talagang ang mga kawani, kung yung mga kawani ng gobyerno ay talagang nagsusugal o gumagamit ng peking ID? Paano nyo po inaalam yun? Okay, meron pong tinatawag na
national data base kami of restricted persons. Ano po? At baka nabalitaan nyo na this morning, Manong Ted at DJ Chacha, ito nga ay balita kahapon ng hapon, na-hack nga po ito no? Pero what is the National Database of Restricted Persons? Yun po ay isang listahan ng PAGCOR. Himigit kumulang yata 500,000 ang mga pangalan doon. Kung saan, yun po ay datos o mga pangalan ng mga restricted persons. Una, ang unang classification, DJ Chacha at Manong Ted, ay yung mga totally banned. Sapagkat either sila ay nag-avail, meron po kaming programa na tinatawag na self-exclusion, kung saan ang manlalaro, inaakala na niyang siya'y nalululo na sa sugal, ay maaaring sumulat sa akin, tanggapan, sa PAGCOR or sa PAGCOR, para nang sa ganun siya'y totally banned na, hindi na siya pwedeng pumasok. Pangalawa, maaari din ang kanyang miyembro ng kanyang mga pamilya. Ang kanyang pamilya ay sumulat din sa amin at hilingin na kung maaari sana'y maban yung kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Himigit kumulang yata, kung hindi ako nagkakamali, merong 2,000 or mahigit 2,000 ang pangalan doon. Ngayon, nabanggit ko, may mga 500,000. Meron naman kaming listahan ng mga elected government officials at yon ay nandun sa database na yon. At paunti-unti ay we are able to put names of government officials and government secondary officials in the different departments para pumasama ron. Ngayon, tunay na napakahirap po na ma-monitor yan dahil alam naman natin, milyon-milyon po ang empleyado ng gobyerno, ng military, ng kapulisan, mga guro, halimbawa. So, sasabihin ko pong hindi ganun kadali. Pero meron po kaming tinatawag na secondary naman na ginagawa. No? At ito, yung secondary screening, kung dumating ang pagkakataon na ikaw ay swinerte, halimbawa, at tumama ka sa mga jackpot, lalong-lalo na sa popular na laro na slot machine sa pangkasalukuyan, meron po kaming secondary screening. At doon ay kailangan magpakita ka muli ng ID mo at tinutumbas yun sa nakita namin sa CCTV dahil lalo na sa slot machine, merong nagbabantay na CCTV doon. At doon ay makikita namin kung talagang ikaw ay mabe-verify namin kung ikaw ay isang kawani ng pamahalaan. Gusto ko pong ibalita sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha, na sa taong ito, up to, kung di ako nagkakamali, end of July, mahigit 200 milyong piso na po ang aming navo-void na or hindi pinagkakaloob ng mga premyo na tinamaan ng mga restricted persons ito, no? Ang tinutukoy ko rito minsan mga halal na mga official ng local government unit, may government employees. Yun po, maski kayo ay mag-apila, hindi po namin binibigay yung inyong napanalunan. Opo. So yun po ang aming proseso sa pangkasalukuyan. Yes, Opo. Manong Ted. Opo. Okay, Chairman. Sige. So yung sinasabi niyong kami, opo, sa amin, CCTV, yung sekundaryo na listahan, you're talking about PAGCOR-operated casinos? Opo. Okay, sige. PAGCOR and licensed casinos po. Okay, sige. So, meaning, sa Okada, Soler, at ilang pang mga casino. City of Dreams, Newport World. Opo. Meron po sila, in fact, Okay. meron po sila ngayong AI-powered, yung mga bago na. Pag pumasok po kayo kuminsan, yung litrato, nagmamatch, pinipigil na po kayo doon pa lang sa point of entry. Okay. So, may mga pagkakataon pong ganun. Opo. So, may tao din po ba kayo mismo sa PAGCOR sa mga licenses na ito? Yes, we have what you call our
monitoring and enforcement group. Okay. Hindi lang nga ganun kadami, pero sila naman po ang nagmo-monitor nung benta, nung Okay. nung Opo. mga Opo. nananalo Para sa- kumbaga para malaman kung magkano ba kinita para doon sa share ng gobyerno. Okay. Yes, Opo, yun opo, po, yun po, definite po yun. Yung, ang grupo po nun ay tinatawag na CMED, yun po ang Compliance and Monitoring Okay. and Enforcement Opo, sige. Department po. Okay, sige, Chairman. So, mamaya ko na pupuntahan po yung balita nga po na may nahak, at para maipaliwanag niyo kung ano ba talaga itong listahan na ito, sino ba may hawak ito. Balikan ko lang itong pagkakasino po ng mga taong gobyerno. Sabi ho ninyo, meron na ho kayo talagang panuntunan, may mga paskil pa yan sa mga casinos, kung sino Yes. nga yung mga bawal. Ganto, Chairman. Opo. Hindi ba sa casino, lalo na ho doon sa inyong itong mga Okada, Soler, lahat ng ito, di ba meron kayong patakaran na know your customer rule? Meron po yun. Yun yung Okay. sinasabi ko kanina. Yes. KYC po. KYC. Yes, okay. Sige, so Chairman, alam niyo ho naman sa katotohanan lang sa mga casinos na ito, yung mga VIP o high roller, hindi mo naman maitatago ang kaninyang pagkatao Alam naman nila yan kung sino yung taong yan na maaring ang binigyan ng fake ID pero alam nila na District Engineer ng DPWH yan. Hindi ho ba sa kalakaran sa totoong buhay, alam naman nila kung sino yung sugarol? Tama ka dyan, Manong Ted, no? Pero may pagkakataon din naman maaring hindi ganun kakilala yung opisyal. Kung maaring prominenteng, hindi, ako isang ayon doon sa sinasabi mo. Di ba, Chairman? Pero siguro bigyan lang natin, Manong Ted, ang gusto ko lamang ibigyan ng pansin din, meron din namang mga hindi prominent officials of or we know. pamahalaan. Opo. Pero kasi, Chairman, maaaring tatapusin ko lang, Manong Ted, kamukha halimbawa nung mga DPWH na yun, hindi natin natitiyak. Ang totoo baka ang karamihan sa atin, hindi din natin kilala yung mga taong yun. Opo, yes sir. Opo, tayo ho mismo, ikaw, ako, hindi natin kilala sila. Pero sir, sa industriya ng gaming, hindi ho maitatago siguro. Kasi nga alam namin na nag-iimbestiga ho kayo, alam po namin na sa mga hardcore operated casinos, ganito ho kahigpit. Pero ito pong mga ibang kasinong ito, na ang una po nila talagang adikain kumita ng pera, hindi maitatanggi na usap-usapan na yan sa mga kasino kung sino yung mga VIPs na yan. The fact na inaamin, bagamat sa iba hindi ka panipaniwala na 3 times amat lang siya napupunta ng kasino. Ito mga ito, na ang mga suot nito ay mga mamahalin, mga kotse nito ay mga mamahalin. Pag dumating pa lang sa kasino, imposible na hindi alam nung dealer o nung mga taong nagpapapasok sa kanya na ito hindi taga DPWH kasi nga frequent na siya ron Hindi po ba? Parang it makes sense na medyo alaman din natin siguro, Chairman, itong Okada na ito, Soler na ito, di ba sa kanilang CCTV, sa tinagal-tagal ng kanilang kliyente roon, hindi pa nila alam na taga DPWH yan. Hindi ho ba? Sa gwardiya pa lang kilala na yan di ba? I mean, to be more practical, di ba, Chairman? Ako, Manong Ted, ay sumasang-ayon sa iyo at yan ay kasama sa ating tinitingnan sa pangkasalukuyan. May initial report ako, Manong Ted, na ang pakilala daw nitong mga nasabing DPWH officials na to ay mga contractor sila ng lalawigan ng Bulacan. Yun ang initial lang, Manong Ted, yun ang kanilang pagpapakilala, sila yung mga contractor. Kasi sabi ko nga maaring hindi kilala dahil hindi mga prominente. Kung siya isang, halimbawa, isang mayor, isang congressman, isang senador, maarang yun or department secretary or official lang isang kawani, Yun maaring kita mo na, si ganun yan, di ba? Pero ang aking ang preliminaryong balita kong nasagap, ang pakilala nila yung mga malalaking contractor sa lalawigan ng Bulacan. Opo, sige po. Well, anyway, ito ho kaninyo iniimbestigahan pa naman. So, kapag huba naman, kasi po, hindi, kasi Chairman, yung mga usap-usapan dyan sa mga kasinong yan, ngayon, pati nga mga pulis di ba? Yung mga kilala actually, I mean, with all due respect,
kapag frequent ka dyan, tapos VIP ka, o kaya tinagurian ka na mas mataas na level mo, Malakas. no? Malakas ka. Yes, malakas. Either Malakas ang gambling, laro. either kung gambling lord ka, either kung alam niyo ho 'yun, hindi sa Pilipino pa, 'di ba? Sa chismis na lang, 'di ba, kung sino tong taong ito, kilala na po sila. Well, anyway, ito po iniimbestigahan. Pero kapag ho ba dumarating itong mga high rollers na ito, VIP players, meron ba silang show money? Meron ba silang dapat na bit-bit na cash? Di ho ba hindi naman cash transaction yan? Chips yan? Chips po yun. Magpapalit po sila ng pera sa kahera para yung perang yun ay papalitan naman ng casino chips. Yun, At okay. yun po ang ipanlalaro nila, Manong Ted. Okay, so meaning, kung ako ay may dalang cash, opo, dapat dito, halimbawa po, di ba, magdadala ako ng 1 milyon na cash. Di ho ba pupunta Opo. ako doon sa kahera, papalit ko ng chips, di po ba? Tama po yun, Okay, Manong sige, Ted. okay. So, pagkatapos niyan, pwede ako magsugal, magpatalo ako ng ilang daang libo, magdadala ako ng malaking halaga, and then kapag ayaw ko na, ibabalik ko yung chips na iyon to encash. Tama po yun. Okay. Yun po ang proseso. Opo, At may babalik po sa iyo cash din. Opo, cash din. And then, makakahingi ako ng resibo na galing sa casino. Hindi po ganun. Mhm. Dahil dito po sa atin, pag pinalit mo yung cash, pwedeng ipagkakalublas nila yung chip. No? Wala na pong resibo yun. Hindi po. Meaning, hindi po. Pag ako po ay nagpalit to chips and then chips to cash, pwede ako makahingi po ng resibo doon sa kahera na yung chips ko pina-encash ko. Magiging tapat ako. I do not think that is normally done. No? Mhm. Opo. Pag ikaw ay pumasok tayong dalawa, nagbigay tayo ng cash sa kahera, Mhm. papalitan niya yun nung casino chips. No? Opo. Different denominations yun. Opo. And then you start to play, naglaro ka. Mhm. Pagkatapos mo makapaglaro, Mhm. ikaw ay nanalo. Kung ikaw ay natalo, uwi ka na ng wala ka ng dala. Di ba? Mhm. Pero kung ikaw naman ay siguro ay nanalo or tumapla Mhm. or natalo ng konti, Mhm. itatayo ka muli Mhm. at ito ay iyong dadalhin ulit sa kahera. Not necessarily you, kung ikaw ay may Opo. kasama. Opo. Liliwanagin ko rin na Manong Ted, no? Kung ikaw may kasama, pwedeng pinapalit mo yun sa kasama mo. Opo. No? Hindi nga po. Ang punto ko po is So, that pagtapos... bumalik ka na ron, Mhm. pagtapos na, tumayo na tayo. Either tatlong bagay lang yun. Natalo ka, Mhm. nang naubos, Mhm. natalo ka ng konti, or nanalo ka. No? So kung natalo ka ng konti or nanalo ka, meron ka ngayon chips na ibabalik muli sa kahera. Yun. Opo. So, kumbaga At po... doon naman, yung Mhm. kahera, Mm. bibigyan ka ulit ng tinatawag, cash na ibabalik sa'yo. Opo. Ngayon sa katanungan mo, Manong Ted, na may resibo ba yun? Walang resibo yung gano'n. Opo, pagbalik sa akin nung cash, either tira ng aking chips na hindi tinaya or aking panalo. Correct. Opo. Meron Correct. opo, pwede ba akong humingi ng katibayan na nanggaling yung pera dito sa casino? Siguro that can be an option. That Okay, can be yun. Pero That's my point. Ito ho. Pupuntahan ko na. Kung- okay, yes Opo. sir. Opo, pupuntahan ko na itong issue. Opo, magkano under the Anti-Money Laundering Act natin, magkano ang amount na dapat makonsider natin, opo, na medyo red flag o notisya sa casino? Actually po, maliwanag naman po yan. It's 500,000 pesos. Sige. Maski anong transaksyon, Opo. maging sa bangko, maging sa kung saan man, there's a possibility that you will be flagged if the amount is more than 500,000 pesos. That Ayun. is Opo. the law. AMLA law po yun. Opo. Pero yun naman, discretion na nung casino yun. Kung paniwala naman nila may kakayahan, doon na nga tayo mag-iimbestiga sa pangkasalukuyan. Opo. Yung nga po kasi meron, kaya ho tayo na gray list dati and we're glad sa inyong panunungkulan po bilang PAGCOR chairman ngayon. Mukhang na-address na natin tong isyong ito. Dati po kasi, Yes. kaya ho tayo flagged kasi yung paghuhugas, paglalabada sa dirty money dinadaan sa casino.
Alright. Totoo So, po yun. kasi nga yung know your customer rule, opo, kapag 'di ba yung isang VIP player doon, yung mga sinasabi na either gambling lord, drug lord, o mga sinasabing ang ginagamit na pagsugal nakaw, dapat po yung casino mismo ay meron ng pagkukusa na i-report ito sa Anti-Money Laundering Council, di po ba? Yes, in fact, natitiyak ko, Manong Ted, na merong ulat yon. Okay. Kasi parang bangko din yan eh. Ang bangko, pag nag-withdraw ka o nag-deposito ka ng mahigit 500,000 at ikaw ay hindi kilala, definitely may report, Opo. may ulat yan. Yun, Ang okay. magiging problema natin, Manong Ted, kung ang report nila ay yung alias. Opo. Ngayon, ito po yung chairman. Kasi may Opo. concern ng iba, dito nga sa kasi itong mga opisyal ng gobyerno, opo, kapag po nag-aawak-awak ang cash nila, hindi naman po sila din agad-agad makapag-deposito sa bangko. No? Kasi Yes, nga, usually, totoo po mahigpit yun. na rin, nagtatanong na rin di ba? Saan galing Totoo. yan dala mong perang yan? Ngayon, Totoo po yun. opo, Totoo po yun. ngayon, meron pong iba, na ang ginagawa pong source casino. Kasi kapag galing ng casino, meron ka ng justification kung saan ang galing yung pera mo. Nanalo ka sa Opo. casino So saan ko ito? Alam nga naman sa ilalim ng kama ko ito ilagay, 'di ba? So ito yung ganun pong usapin ngayon na maaring itong mga halimbawa lang po district engineer sa dami ng kanyang pera, dadala ako ng cash doon, papapalit ko ng chips, magtataya ako dito, papatalo ako ng 100,000, di ko naman pera yan, tapos ayaw ko na, so malalabhan na ngayon yung pera ko. Dahil nga hihingi na ako ng resibo na ito'y akin na ipalit sa casino. Opo, posible po yun. At tama po yung inyong binabanggit. Magkakaproblema lang po siya, Manong Ted, dahil sa bangko, kailangan fake din yung ID niya. Kasi po, Manong Ted, ang i-issue po ng casino, nakalagay doon Ted Penco, halimbawa. Opo, diba? opo. Pagdating naman sa bangko mo, ang account mo si Ted Pailon. Okay, So, doon sa pagkakataon po yun, magkakaroon po ng problema. Unless, Manong Ted, fake na naman yung ID niya sa bangko. Opo. Okay, sige. So anyway, kasi nga po ito ngayon kaya ito nalantad ngayon kasi nga po dito sa isang umaamin na government official. Alright, sige. So sa ngayon, sir, habang nag-iimbestiga kayo, ano ang inyong magiging mandato sa lahat ng casino, particularly po yung labas po sa inyo, meaning yung pong mga regulated ninyo? Opo, nagpalabas na po kami, nagpasabi na po kami na hinihigpit na mangyari maghigpit sila at siguraduhin yung ID kung sakaling bagong VIP player. Kasi Manong Ted at DJ Chacha, doon sa mass market na binabanggit ko kanina, doon normally hindi ka naman hinihinga na ng ID ron dahil mahinaan lang ang tayaan doon. Pero ang pasabi po namin sa lahat ng ating licensees ngayon, nung nakaraang linggo pa, ay siguraduhin na ang mga ID na tinatanggap nila ay authenticated. Okay. Pwede nilang binerify. Ang nakakalungkot nga rito, yung sa binanggit ni DJ Chacha kanina, sa pag-amin ng nasabing DPWH official, ang sinabi pa niya ang ID at ang casino card ay nagmula sa casino itself. Yun ang nakakalungkot. At kung yun ay may katotohanan, palagay ko merong ma-fine dito kung sino man yun or merong mananagutan Ano dito. ba ang paunang report nyo, Chairman? Saan bang casino madalas itong si Alcantara at itong si Hernandez at saka yung isang Mendoza? Manong Ted, kung mamarapatin mo pwede bang tapusin ko naman kasi ayoko ding magsalita ng hindi tapos. Meron kasing may nagsasabing doon sila naglalaro sa ganon pero sila'y pinagbawalan na nung nahuli ng ganyan. So, kung mamarapatin mo lang, tatapusin ko at kung gusto mo
sa iyo ko unang mag-uulat. Ay, sige po. DJ Salamat. Chacha ako unang mag-uulat. Salamat po, Chairman. Sige. Utang ko sa iyo yan. Utang Opo. ko sa iyo yan. Salamat po, salamat na marami. Okay, Chairman, ito pong nahack na sino ho bang may taglay nung sinasabing informasyon kasi meron na po kayo official statement dito eh. May binabanggit kayo na itong listahan na ito sa inyo na po manggaling, sir. Opo, yung pong national database natin for restricted persons ay galing po yan sa PAGCOR. Homegrown po yan. Himigit kumulang 500,000 ang nasa listahan na yan at continuously being updated. No? We also share that, definitely. We have to share that with our licensed casinos. Kasi we have to give them this notice na ito ang mga bawal. Most especially, dalawang kategorya yan, Manong Ted, at DJ Chacha. Yung restricted sapagkat sila'y totally banned dahil sa kanilang kahilingan or may naging violation sila at yung mga halal or yung mga government officials. So ngayon, binibigay namin yan sa lahat ng ating mga licensed casinos at doon sa PAGCOR-owned para nang sa ganon, ma-implement nila yung ban on this all. Okay. Unfortunately, we are looking at the possibility na nagkaroon ng hacking or leak coming from our one of our licensed casinos. Kahapon lang ng hapon yan na-discover at ganun din. Pinapahanap ko ngayon kung saan ba talaga nagkaroon ng hacking or leak. Okay. So hindi galing sa database ng PAGCOR kundi one of your licensees. Lumalabas po as of last night. At again, hindi pa po final pero sa bago po ako nung natapos na po ang opisina at nung gabi late na rin ako umuwi, ay lumalabas po mukhang malaking posibilidad that the hacking or the leak came from a licensed casino. Okay. So when will you reveal the findings po and the true story ika nga po, Chairman? Hopefully, I am pushing that we get that within the next 24 hours. Hopefully. Okay. Opo, sige. Hopefully, and we are able to ako din curious at ako nga gusto ko ring malaman kung sino ang naging ang naging dahilan at kung saan ang naging leak. Opo. Meron pong report na tinanggap ang isa pong statesman na yung dalawang district engineer na ban sa Resorts World because of money laundering. Can you confirm that? I know what I can confirm that they have been banned. However, whether it is money laundering, I have not had the final word on it. What I was told, the management of actually hindi na po Resorts kundi Newport World. Newport World, the management of the Newport World had initiated a ban on these people. So it was a management discretion. Tulad nung pagtatanong ninyo, kahapon po ay pinatanong ko na rin at isama na sa kasagutan nila, bakit na-ban yan noong 2024 po? 2024. 2024 pa po nagsimula ang ban nitong dalawang district engineer. Yun po ang unang ulat na natanggap po. 2024. I think if I'm not mistaken, towards the second quarter. I'm not sure, no? But if my memory serves me right, towards the second quarter po. Talking about the district engineer in the first district of Bulacan, itong Hernandez at itong si Alcantara. I do not have the exact alias that was used, Manong Ted. Okay. But definitely, it seems it is referring to those DPWH officials in the first engineering district of the province of Bulacan ng DPWH. Okay, so when they were banned dito po sa Newport na ito, they transferred, they started playing somewhere else. Well, if you will listen to the testimony of the one of the persons involved, they said they were playing until recently. Ganun po ang pagkakaintindi ko. So maliwanag po doon, from the time that they were banned in
in Newport World, then obviously they had moved to another casino, Manong Ted. Yes, sir. And dito ho sa kung mismo yung inyong licensee ang nagbibigay ng fake ID doon sa dito po sa isang government official para lang ho makapaglaro sa kanilang casino, ano ang maximum, anong pwedeng kaharapin ng licensee na penalty? Definitely they will be fined. On the first round of violation, there is a fine already. So now as to the gravity, ang sunod-sunod na po dyan is a fine on the first offense, palaki ng palaki yung fine, and then there is suspension, and then there will be, kung talagang tuloy-tuloy at regular ang violation, then there is a chance that there is revocation of a license. Opo. And siguro maliban doon sa administrative, yung criminal aspect on the issuance of fake IDs. Yes, definitely. Kung totoo po yung sinabi niya na ang nag-i-issue ay yung license casino. Again, we will have to verify all of these, Manong Ted. Okay, sige. So, it's been informative po, Chairman, na ating ugnayan. Aabangan po namin ang inyo pong mga binabanggit na aksyon. After all, ito po yung din po, hamon sa new PAGCOR ngayon, di ba? Dito po sa isyong ito. Opo. Definitely. At gusto ko po magpasalamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin, Manong Ted, gayon din kay DJ Chacha para maipaliwanag din at maibigay naman yung panig ng PAGCOR tungkol sa napakalaki at napakabigat na issue na yun na hinaharap ng ating bansa sa pagkakaroon. Salamat po na marami. Sa ulitin po, Chairman. Thank you. Thank you very much po. Thank you. Si Chairman Alejandro Tenco po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.